Hello nice people, this is Mami Isa. Welcome to our channel, Mami Isa and Isaak Vlog. Nandito kami sa Davao City Coastal Road. Dahil ang Davao City Coastal Road ang naging the most beautiful and stunning coastal road sa Pilipinas. O, di ba, bongga? Paldong-paldo sa achievement. Hindi yung paldong-paldo sa pagdanakaw ng kaban ng taong bayan. Hindi katulad ng ibang mga politiko dyan ngayon, busy sa kakapaldo-paldo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakakagigil. Napakaganda ng karagatan. Tingnan nyo guys, napakalinis. Ayan, no? At sarap lang hapin ng sariwa ng hangin. Mamaya pupunta na naman kami dyan sa Bucano Bridge. Anyways, my ways by the ways, ito yung segment B ng Davao City Coastal Road expansion. From Times Beach, papunta naman sa Rojas Avenue na kasama ang napaka-controversial na Bucano Bridge sa Davao City. Ayan, nakadakad muna kami sa napakagandang Coastal Road. Medyo paus tayo mga langga. Ayan. Kaya ang aking voiceover parang hindi ko maintindihan. Charot lang. Anyways, the Davao City Coastal Road is widely recognized as one of the most stunning and beautiful coastal roads in the Philippines. So, di ba? Bongga na naman ang Davao. Panalo na naman. Ang coastal road ng Davao City, one of the top 3 most beautiful coastal road in the Philippines. Kasama ang Davao Occidental Highway sa Jose Abad Santos at ang Patapat Viaduct o Pagudpud ng Ilocos Norte. The Davao City Coastal Road is a 17.8 kilometer 4-lane highway in the Philippines. Isa ito sa mga proyekto ng dating Pangulo, no other than Tatay Digong or former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang Bell program. Iba talaga pag Duterte, ika nga may tatak, ligasiya, pinag-iisipan, kitang-kita, walang substandard, at talagang napakasulit. Ika nga walang kickback. Ilang taon na ito, ilang lindol na ang dumaan, ilang bagyo na ang dumaan, na walang napabalita ang may mga nasisirang mga flood control. At higit sa lahat, pang world class ang dating. Hindi katulad sa mga ibang lugar, bilyong-bilyong binabadgetan, wala pang isang taon. Dahil substandard nga, dahil puro kickback, ayon, nasisira agad ang mga flood control na pinagpapagawa. Marami nang nagsipuntahan dito, hindi lang mga Dabawanyo, pati yung mga turista. Dahil para abangan ang pagsikat ng araw at syempre ang takip sili. Marami din ditong naglakad-lakad tuwing umaga, walking, jogging at langhapin ang napakasariwa ng hangin at ang napakalinis na kapaligiran. At syempre, ang kagandahan ng karagatan. Ito pala ang flood control, no, sa Davao City. Hindi lang yan basta-basta flood control. Kitang-kita, napakasulid, napakatibay at pinag-isipan, no? Yang bato na yan, hindi lang yan nilalagay, yan ay tinatawag na wave deflector, no? Para kontrolin ang mga malalakas na alon at ang pagguho ng lupa. Wala yata yan sa Ilocos Norte. Try lang.
Mga langga, nandito na tayo sa napaka-controversial na Bukana Bridge. Ayan. Hay nako, kakaloka yung isa dyan. Porque ang Bukana Bridge ay sinimulan, no? Noong November 2023 yung construction. So, under sa kanya ng Ligasiya. So, ito yung connecting to Times Beach, no? Yung kanina, yung pinakita ko. So, anyway, ito po yung gift and funded by the China government, no? As part of foreign policy engagement ng dating Pangulo, no other than Tatay Digong. So, ayan po guys, di na natin kailang i-explain dahil talagang alam naman natin kung kaninong proyektong ito. So, napakaganda, no? Napakalinis talaga. So, ika nga, limited pa yung mga dumadaan dito. Karamihan dito ay mga private palang nasasakyan. Kasi nga, hindi pa talaga siya totally tapos, no? Lalo na doon sa bandang Rojas Avenue. So, ayan po guys, napakaganda talaga ng Davao City. Kaya naman, deserve talaga na maging the most stunning coastal road in the Philippines. Ayan po, sa hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, ng aming channel pala, Mami Iza and Isa Vlog, baka naman, paki-click ng bell button at paki-share na rin. Maraming salamat. God bless Pilipinas. God bless everyone. Bye-bye.